So, good morning po sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayo? Ayan. At bawal po tayong mag-contact right now. So, pwede po ba natin kawayan or bawal or high five, air high five lang yung mga katabi po natin para alam ko po kasi may ano ngayon eh. May something daw today. May ganap daw ngayong araw na to. Kaya namin nakapulang ngayon eh. Ayan, diba sabi nga, Hearts Day nga daw ngayon. Diba? Yun yung sabi sa labas, alam natin, yun yung ganap today. Pero, di ba everyday naman nararamdaman natin yung pagmamahal ng Lord na bumubuo sa atin? Di ba? Everyday is Hearts Day. Everyday is isang araw ng pagmamahal as long as nasa Panginoon tayo. Amen po ba? Amen. So, umaga pong ito, ayan, alam po natin yung mga nakaraang linggo, di ba? We've been learning and we've been meditating on how it is to be a good servant or how to serve the Lord better. Not just better, but the best way we can. Di po ba? Sa journey po natin sa pagsaserve sa Panginoon, di po ba minsan nakakaramdam tayo ng struggles or nagbabago yung kondisyon ng puso natin. Minsan pinanghihinaan tayo. Lahat po tayo ngayon dito na pumunta dito sa lugar na ito and maging sa mga nanonood po sa online service natin, may iba-iba po tayong nararamdaman sa ating mga puso. May mga iba-ibang kondisyon tayo ng puso ngayon. Yung iba sa atin, masigla ang puso. Yung iba sa atin naman, pinanghihinaan. Yung iba sa atin, nawalan. Yung iba sa atin, bumabangon pa lang. Di po ba? Pero right now, we hope and we pray na maging united tayo na i-ask si Lord na buuin ang puso natin and to give us faith. Because right now, bago natin talagang ibigay ang lahat sa Panginoon ay naisin muna natin na bigyan niya tayo ng pananampalataya at buuin niya ulit ang puso natin. Hallelujah. Let's all close our eyes and let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayon, Lord, sa inyo sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin, Father God, na andito kami ngayon, Lord, maging yung mga nanonood po sa online service, Father God, ay magkakasama kami in spirit, Lord Jesus. Right now, Lord, as we begin to worship you, Father God, hallelujah, we pray na maibaba po namin ang lahat ng ito sa inyo, Father God. Maibaba namin ang puso namin sa harapan ninyo. So that we may be able to surrender everything, Lord God, and we may be able to worship you to the fullest, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Let's worship. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes to see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Once more. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes to see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith
and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Lord, on our own, Panginoon, kapag kami nag-iisa, pag kami lamang, Father God, ay wala kaming magagawa, Father God. Wala kaming magagawa laban sa mga atake ng kaaway, Panginoon. Wala kaming magagawa sa mga panahon na hihina kami, Father God. But with you, Lord God, and with you only, Father God, sa inyo lamang kami makakahanap ng lakas, Father God. Sa inyo lamang kami makakahanap ng kalakasan, Panginoon. And Lord, on our way to become good servants, Father God, may we declare this, Father God, as an act of surrender to you, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Church, as we sing this part, may our hearts just jump out of our bodies and declare with all our might. Hallelujah. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you
Just what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith, just what you say. Salamat, Lord. Thank you, Lord God, because you have given us faith. You have renewed our hearts today, Lord Jesus. Hallelujah. Ayan. So sa umaga pong ito, hindi ko isa-spoil yung magiging title ng magiging preaching ng ating pastor today. Pero kailangan daw ibigay natin talaga yung fullest, na yung nabigyan na tayo ng Lord ng faith, nabigyan niya na tayo ng bagong kalakasan sa mga puso natin. Nais ng Lord na maging masigla yung puso natin today. Sabi nga, hindi ko makakalimutan yung isang chat ni Pastora sa group chats natin. Sabi niya, magiging masigla daw yung puso natin ngayong linggo. Di ba? Kung ano man po naramdaman natin, nababa na po natin dun sa Panginoon ngayon. At right now, bawal tayong tumakbo, pero sana in place, sana gumalaw-galaw tayo. Kasi kailangan natin talaga ng, kalakasan talaga. So, samahan niyo po kami, at maging yung mga nanonood po sa online service natin. We pray and we hope na talagang sabay-sabay tayong tumakbo para sa pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? Amen! Come on! Alright, are we ready? Alright.
on to all that's ahead. When every heart confesses your name, pressing on towards that day. We're never gonna stop. We're never gonna stop. Letting go of every mistake, throwing off the chains of restraint. All that will remain, a passion for your name, burning as we run this race. We're never gonna stop. We're never gonna stop. 1, 2, we are running, chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you want is all that we want now. Come on, church! Galaw-galaw tayo! Every stride is taken in faith, every step compelled by your grace. Taking up our cross, no matter what the cost. We give it all to go your way. We're never gonna stop. Come on, we're never gonna stop. We're never gonna stop. Come on. We're never gonna stop. We're never gonna stop. 1, 2. We are running, chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you want is all that we want. We are running, chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you want is all that we want. We are running, chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you are is all that we are running. Oh, 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 onwards we draw towards your line. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love, to your love. Onwards we draw towards your light. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love, to your love. Onwards we draw towards your light. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love, to your love. Onwards we draw towards your light. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love, to your love. Onwards we draw towards your light. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love, to your love. We are running. Come on, church. Chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you
Lord Jesus. We're running after you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Tuloy nga po na napakasaya, di ba, na magpuri sa Panginoon sa umagang ito. Amen po ba? Woo! Amen! Praise you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And right now, church, as we come to worship Him once more, sa umagang to, ngayong naibaba na natin ang lahat sa Panginoon, ngayon naibigay na natin ang puso natin sa Kanya, at na-declare na natin na we're running after Him, chasing after all that He is. Ngayon po ay i-declare natin na i-build natin yung buhay natin according to His love. Paano po tayo magiging good servant sa Panginoon? Paano natin matataguyod yung pagiging mabuting alagad niya? Or paano natin siya masaserve in the best way that we can? First, we must build our lives to His love. Buuin natin yung buhay natin ng alinsunod sa Kanya at sa pagmamahal na binubuhos niya sa atin. And right now, this morning, as we worship Him to the fullest, ng buo, ng walang alinlangan at ng totoo, we pray na may offer natin ang buong buhay natin sa Kanya. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Come on, church, let's sing. Worthy of all the praise we could ever bring, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath
maramdaman namin ang iyong pag-ibig. At hayaan mo, Panginoon, na ang pag-ibig na iyon na magtulak sa amin. Ang pag-ibig na iyon na magtulak sa amin para makita namin ang mga tao sa paligid namin, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na napakarami namin dahilan. Minsan sinasabi namin kasi may pandemic at nalilimitahan ang aming galaw. Yung pandemic mindset na yun, Lord God, we rebuke that spirit. Na lagi na lang nagiging dahilan para hindi kami makaabot. Lord, ito yung panambahan namin eh. Na makita namin ang iyong kaluwalhatian, maramdaman namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Maramdaman ang pag-ibig na yun. Like the Apostle Paul said, Lord God, we are compelled to preach your gospel. Hindi dahil inuutusan kami, hindi dahil pinupwersa kami, Panginoon, but because of your love, O Lord, na nararanasan namin, Panginoon. Ano ba ang pag-ibig? Ano ba ang pag-ibig kung sinasarili lang namin, Panginoon? Ano ang pag-ibig kung hindi ito nararanasan ng mga taong nakapaligid sa amin, nakakakilala sa amin, Panginoon? Show us and lead us with your love to those around us, O Lord God. And Father, I pray by your grace, Lord Jesus, Holy Spirit, we pray. O Sakaba Sandararaya, we worship you, God. Forgive us, O Lord. We're sorry, O Lord. I'm sorry, O Lord. Oh, hallelujah. Come on, lift up your voice to God. Let's worship. Let's worship the Lord. Oh, hallelujah. 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 We worship you, God. Hallelujah. Oh, glory to your name, oh Lord God. Hallelujah. Sabay, sabay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Surely there is no one like you. There is none beside you. There is none beside Open you, up my God. eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your love and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Oh, hallelujah. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. Heaven and earth is full of your glory, O Lord God. And in this sanctuary, we pray, Lord God, Panginoon, hayaan mong makita namin, maramdaman namin, maranasan namin, Panginoon, ang kaluwalhatian mong iyon, Panginoon.
Oh, we worship you, Lord God. And we offer to you our lives, our hearts, oh Lord God. We worship you. And once more, Father God, sa ngalan ng iyong anak, ng iyong kaisa-isang anak na si Kristo Jesus, and by the anointing of your Holy Spirit, Father, to you all the glory, and honor, and power, praise, for thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever, O Lord God. In Jesus' name, hallelujah. Amen, Lord, amen. Thank you, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, sige po. Bago po tayo umupo ay paano niyo babatiin? Batiin yung mga katabi na hi na lang. Hello. Okay. Hello po. Sa mga nasa taas, welcome po. Okay. God bless. Sige po. Pwede na po kayong makapo. Okay, praise God. So blessed to see you. At salamat kay Lord na sa napakagandang talagang maranasan natin yung glory ng Lord. Okay? And welcome po sa first timer nandito, sa ating mga bisita kay Amanito Tellier. Okay, welcome po. Welcome, sir. Okay, at kahit dun sa mga nasa online, kung first time po kayong nakakapanood ng panambahan na ito, welcome po sa inyo. And unahan ko na, nawa hindi lang kayo makapanood ngayon dito. Kung first timers kayo, please mag-like kayo, mag-comment po kayo para mas magkaroon po tayo ng, paano pa kami makakapaglingkod sa inyo. Okay, at sa bawat isa na naririto. Okay. Alam niyo po, basta itong week lang na ito, tinanong ako ng asawa ko, sabi niya, anong preaching mo sa Sunday? Sabi ko, yung bigay sa akin ni Lord, ayun pa rin, yung serve God well. Ay, sabi ko, bakit? Di ba araw ng mga puso? Parang ina-expect niya puso ang hindi ko, nakalimutan ko po yung February 14. Kasi pag nakikita ko yung asawa ko, laging February 14. Kaya, ayun. Okay. Di pagyamanin natin yung araw ng puso, I will preach with all my heart and you will listen with all your heart. Amen? So okay na yan. Okay. Hallelujah. Siyempre, pag nandito tayo sa panambahan, dapat lagi kasama puso natin. Amen? O hindi kayo pwede pumunta dito na walang puso kasi aswang kayo pag ganoon. Okay, so dapat panambahan natin kay Lord. Ano man na-experience natin, may mga problema man tayo, may struggles man tayo, yung topic yun nung prayer meeting nung kahapon ano man na-experience natin, mga kapatid, yung worship natin, ang heart ng Lord para sa atin, at maging yung heart natin para kay Lord talagang dapat mapagyaman natin. Amen? Amen? Okay, nag-pray na ako kanina. Sige, mga kapatid, umpisahan ko po ang aking preaching sa isang kwento. Siyempre, kilala niyo naman ako. Okay, magkwento ako sa inyo. One time, nakikinig po ako ng preaching ni Dr. Miles Monroe. Isa sa favorite kong teacher siyempre sa YouTube. Okay. Ano po, hindi ko lang maintindihan yung buong istorya kung nasa sementeryo siya o pinapunta siya ni Lord sa sementeryo o nakikipaglibing siya. Basta ang senaryo ay nasa sementeryo siya
at nangusap sa kanya ang Panginoon. Ang sabi ni Lord sa kanya, hindi mo ba alam that the greatest and the richest treasure na meron sa lupa ay wala sa mga kuweba, yung kung saan namimina yung mga ginto, namimina yung mga diamonds, so yung mga yung mga mamahaling bato. Sabi niya, ang pinaka-greatest and richest treasure ay nasa sementeryo. Nagulat siya kasi ang lakas ng pakinig niya kay Lord eh. Okay, kung kilala niyo po si Dr. Miles Monroe, sabi niya, hindi ko po maintindihan, Lord. Paano naging nandito yung pinakamatinding kayamanan? Ang nandito, mga patay. Alam niyo po, sabi ng Panginoon sa kanya, yun nga, maraming tao ang namatay na ibinaon nila sa hukay yung galing sana na meron sila. We are created in the image and likeness of God. And we are blessed. Mga kapatid, chapter 2 pa lang ito ng Genesis, ha? Nilikha tayo ayon sa wangis, ayon sa kagandahan, ayon sa kung ano ang meron ang Diyos. Amen? And sabi ni Lord, binless niya ang tao na nilikha niya. Pinagpala niya. Iniwanan ng yung tinatawag nating talagang yung blessing na pagpapalain ka, magmumultiply ka, you will subdue the earth. Grabe yung litanya ng Panginoon. And take note mga kapatid, meron tayong tinatawag na law of first mention, ha? Principle po yun ng Bible. Kung ang fruitfulness, naririnig nyo, mga kapatid, ang fruitfulness ay galing sa Genesis chapter 2. So Genesis chapter 2 pa lang, law of first mention, nung binanggit yung fruitfulness, yun meron tayo. Ang problema, maraming tao, yung galing na yun, ibinaon sa hukay. Hindi lumabas yung potensyal. At kung may potensyal man, itinago. At nawa, dalangin ko sa Panginoon, bawat isa sa atin, sa ating mananampalataya, maging sa mga nakakapakinig dito, kapatid, we are so blessed. At dalangin ko yung pagpapala ng Diyos natin, magamit natin to the fullest. Huwag nawang sumama sa hukay kung anumang merong galing tayo. Amen? Itong galing na to, itong potential na to, for earth use only ito, mga kapatid. Okay? Pagdating mo sa langit, ibang istorya na. Kaso kung hindi mo magagamit yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ang ganda pa naman ng praise natin. We are running. Running for what? Hindi. Kakakanta nyo lang eh. Running saan? For all that worship leader. Lahat ng meron ang Diyos, yun ang hinahangat mong magkaroon ka. Kaso kung ibabaon mo lang din naman, kaya minsan hindi tayo nakakatanggap. Okay? Sige po. Sa mga taga-NJC, brothers and sisters, take note ha, mula pa nung December, hindi nagbabago ang message ng Lord sa atin. Nagbago man, nadadagdagan. Hindi. Nagbabago siya kasi umaangat siya. Hearing ear, lordship, servanthood. Pagpasok ng January, halos pa na yung servanthood. Tapos lumabas si serve God well. Huwag ka lang mag-serve kay God. Dapat serve God well. Kung maglilingkod ka sa Diyos, paglingkuran mo siya ng mabuti. Amen? O maraming naglilingkod. Kaya lang, may mga naglilingkod pag may time lang sila, pag may ganito lang sila, pag merong ganyan lang, kung may extra. So,
And January, servanthood, January, hearing ear. Ito pa, hearing ear, di ba yung pinako yung tenga sa hamba ng pintuan? Ibig sabihin yung tenga niya, para sa master niya lang. Nakapanood ako ng video clip ng preaching ni Pastor Joseph Prince. Ano tawag dito? Itong year na ito, alam niyo kung ano ang team nila? Seeing Eye. Galing sa Habakuk, I will stand on the rampart and see what the Lord will be given to me. O yung vision na ibibigay niya sa akin. Tinayuan, wow! Sabi sa Matthew 13, blessed are your eyes sapagkat nakakakita ka. Mapalad ang iyong tenga sapagkat nakakarinig ka. Dahil maraming tao ang naghangad na makita ang nakikita mo, pero hindi nila nakita. Mapalad ka sapagkat naririnig mo ang bagay na hindi nila narinig. Wow, hearing ear, seeing eye. So, may pinaparating sa atin si Lord. Kaya lang, ano po sabi yung isa nating preacher na pogi na kamukha ko? Salamat sa tawa ninyo, okay? Better needs better. Nag-a-aspire ka ng better, tapos ang ginagawa mo yung dati pa rin. Hello? Kristiyano ka dati, manginginom ka dati noon. Ngayon, nag-worship ka na kay Lord, manginginom ka pa rin. Tayo muna. Better needs better. Ang bagong wineskin inilalagay sa bagong wineskin. Ano sabi ng Bible? Kasi pag sa lumang lalagyan mo siya inilagay, sisirain niya lang yung wineskin na yon. Pero praise the Lord, ang galing talaga ng Panginoon. Anong gagawin ko? Bibili na naman akong bagong lalagyan. Kapatid sa Israel, syempre, alam nga naman pag may bagong wine, yearly nag-harvest sila. Twice a year, nag-harvest sila yata ng grapes. O yung para sa wine, alam nga naman bili ng bagong wineskin, hindi naman mura ang wineskin nung araw. Bakit? Kasi balat ng hayop yun. So ano yun, tatapon na? Mga kapatid, alam niyo ginagawa nila? Bago magkaroon ng harvest, yung mga lumang wineskin nila, wow, ibinababad nila sa langis. Dapat tayo mga Kristiyano, kung gusto mong makatanggap ng new wine at huwag tumapon yun, dapat nakababad ka sa langis. Hello? Mga kapatid, hindi biro ang maging Kristiyano. Okay? Tapos na Sunday, hindi lang serve God well. Serve God well to the next level. Mga kapatid, gusto mo ng better, brighter, and blessed year? O dapat may next level ka. Kung ang buhay mo ay katulad lang din nung nakaraan, wala kang next level sa buhay mo, ay kapatid, pasensya na po, hindi po ako prophet para mag-prophesy sa inyo, pero walang mangyayari sa buhay natin. Okay? Serve God well to the next level. Nung nagpe-pray ako, Lord, ano pong message mo para sa amin? Anong message mo para sa amin? Alam mo niyo binigay sa akin ni Lord? Charan. Grabe, no? Nandun ka na may next level ka na umaangat ka Pag nandun ka na, anong gagawin mo? Kapatid, itudo mo na. Hello? Todo mo na. Sabihin mo nga sa tabi mo, wag pala sabihin, tingin ka sa tabi mo, sigawan mo yung katabi mo para manig. Itodo mo na. Ha? Pambihira kasi church, listen. Pagdating natin sa langit, according to the parable ni Lord Jesus Christ, ano sabi niya pagdating na tatanggap tayo ng reward? Dalawa lang yung maririnig natin. Well done, my good and faithful servant. Sapagkat napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagtitiwalaan kita ng malaking bagay. Ano yung next? Welcome and share your master's happiness. Wow.
Mga kapatid, dapat ang ginagawa natin nakakapagpasaya sa puso ng ating Panginoon. Amen? Ang pangalawa, anong sabi doon? Kung merong well done, good and faithful servant, ang sabi doon sa pangalawa, ano? You wicked and lazy servant. Grabe, no? So, ito, pagyamanin natin itong talagang, ito doon na natin. Nasa next level ka na, may next level ka. Hindi pa huli, kapatid, anong meron tayo, parang katulad ni Apostle Pablo, sabi niya, I am least of the apostle, pero ano sabi niya? I work hard. I work hard. At masarap po maglingkod, lalo-lalo na pag ginagawa natin kay Lord. Natutuwa nga po ako dun sa quote ni Micah, condolence po sa Santos family. Okay, natutuwa ako dun sa quote niya kasi sabi, pinayuhan siya ng lolo niya, yun nga, maging doktor siya. At ang sabi nun, kung maglilingkod ka, huwag kang humanap ng kapalit. Kung naglilingkod tayo, kasi alam natin, automatic yun. Basta ginawa mo kay Lord, automatic yun. May blessing ang Panginoon sa atin. Amen? Pero kung hahanapin mo lang yun sa lupa, pwedeng dumating yun, pero hanggang lupa ka lang. Kaya lang mga kapatid, hindi pang lupa itong buhay na to eh. Hello? Amen? Oo, kasi yung faith ng iba, pang lupa eh. Pag may pangailangan, may faith. Pag walang pangailangan, walang faith. Pag may problema, medyo may faith. Ayaw ipaglaban yung pananampalataya niya. Kaya ano nangyari? Kaya nga sabi ng Lord, welcome and come and share your master's happiness. Panlangit tayo eh. Amen? Dapat gawa natin yung mga makapanlangit talaga. Parang napakatahimik ninyo. Okay. Hallelujah. Okay. So, ito na natin. Mga kapatid, tingnan natin sa 2 Kings chapter 2. Okay, medyo tatalon-talon tayo ng verse kasi medyo mahaba po yung istorya na ito. 2 Kings chapter 2, umpisahan ko sa, verse 1, 9 to 12. Verse 1, when the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Verse 6, talo na tayo. Then Elijah said to him, stay here, the Lord has sent me to the Jordan. And he replied, as surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you. So the two of them walk on. So mga kapatid, ito po ay si Prophet Elijah at si Prophet Elisha. Si Elijah yung discipler, si Elisha yung disciple. Okay. Pakross sila ng Jordan. Bakit? Kasi si Elijah po ay pauwi na kay Lord at si Elisha ang magpapatuloy yung ministry niya. Okay, and as they walk on, ang sabi po sa verse 7, 50 men of the company of the prophets, take note, company of the prophets means school of the prophets, okay? Mga kapatid, nung araw, meron na pong school of leaders. Itong mga prophet na ito, hindi po ito pinanganak na, prophet ako. Meron pong tinatawag na company of prophets, so school of prophets, ano yun? They are under the guidance of their discipler at tinuturuan sila ng law of God. Why? Kasi ang pinaka-sure na prophecy dapat lagi naka-inline sa salita ng Diyos. Hello? Kung wala tayong alam sa salita ng Diyos at nagpa-prophecy ka, mga kapatid, baka 99% sumala yon. Dapat lagi siya naka-inline sa Word of God. Itong company of prophets na to, ito ay inaalagaan hanggang dumating yung kanilang time. Okay. Then, sabi po dyan, Elisha had stopped at the Jordan. Verse 8, Elijah took his cloak, rolled it up, and struck the water with it. The water divided to the right and to the left. Wow! Grabe. And two of them crossed over on dry ground. Verse 9, when they had crossed, Elijah said to Elisha, tell me, what can I do for you before I am taken from you? Nasaan yung verse? Okay.
Listen ha, sabi ni Elijah kay Elisha, ano ang gusto mo sa akin? Ang sabi po ni Elisha, let me inherit double portion of your spirit. Parang ganito po siya sa Tagalog. Sabi ni Elijah sa kanya, bakit sunod sa akin? Ano ba ang gusto mo sa akin? Sabi niya, Tagalog gusto ko maging katulad mo. At kung anong meron ka, gusto ko doble noon. Wow! Double portion of your spirit. Alam nyo, ito yung may mga ibang leaders takot mag-raise ng disciple, ng leaders. Bakit? Kasi baka dumating yung araw maging mas magaling sa kanila. Mga kapatid, kami po bilang pastor, ang NJC, kung ano man meron kami ngayon, dalangin namin kay Lord, higitan niyo yun. Para mamaya pa kaming masaya. Dahil alam namin na kapag raise kami ng leaders na mas magaling sa amin. Mas anointed sa amin. Yun po ang purpose ng leadership. At kung hindi namin mare-raise yun, baka mag-fail kami sa ministry at wag nawang loobin ng Panginoon. Hallelujah. And I praise God bilang pastor, ang una kong disciple, ang aking anak. Salamat sa Panginoon. And continue to encourage him na talagang, ang aking mga anak, nasa gawain sila ng Panginoon and talagang encouraging them to do yung mas higit pa para sa Panginoon. Verse 10, you have asked a difficult thing, Elijah said, yet if you see me when I'm taken from you, it will be yours, otherwise not. Seeing eye. Kapag nakita mo kung kinuha, mapasa sa iyo yun. Okay? Verse 11, 12, as they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appearance and separate the two of them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind. Wow! Pangalawang tao na natala sa Biblia na hindi nakaranas ng kamatayan. Ang una po ay si Enoch, Genesis 5 yata yun. O Genesis 5 or 6 yata si Enoch. Pangalawa po si Elijah. Okay, kinuha siya, nawala siya, and then Elisha saw this, nakita niya, my father. Ang tamang treatment sa leader, hindi bilang leader, kundi bilang magulang. Sa ayaw at sa gusto mo, anak, minsan kailangan mong sumunod sa magulang mo. Hello? Okay, and Elisha saw him no more, then he took hold of his own clothes and tore them apart. Okay, so pag-aralan po natin itong buhay ng dalawang prophet na to, lalong-lalo na po kay Elisha. Ang sabi po sa Strong Concordance, si Elijah po ay mighty prophet. Pagdating po kay Elisha, ang binanggit po ng Concordance, sa Strongs, lalo na doon sa Strongs, ang sabi niya, famous prophet. Hindi amazing kasi double portion Okay? Kundi famous prophet. Kuya, balik ka na. Okay? Famous prophet. So, pag-aralan po natin itong buhay ng famous prophet na ito. The life of the prophet Elisha. Okay, saan siya unang lumabas? Itong pinag-uusapan natin ay 2 Kings chapter 2. So, sa 1 Kings po, doon po unang na-mention yung pangalan ni Elisha. Ni Elisha. 1 Kings 19, sabi po dyan, okay, verse 16. Also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel Meholah, to succeed you as prophet. Nagsasalita pa ang Diyos kay Elijah, at sinabi niya, i-anoint mo si Jehu na papalit sa susunod na hari ng Israel. Mga kapatid, tandaan niyo po ito maging encouragement sa puso ng bawat isa sa atin. Lahat ng pangyayari na pangit sa Biblia, kung pangit ang tingin nyo,
hindi sumala sa pag-raise up ng Diyos na leader para iangat dun sa sitwasyon na yon. This pandemic, mga kapatid, itong pandemic na to, krisis to. Tama? Pero naniniwala ako, may mga tao ng Diyos na nire-raise up siya para maging boses para sa atin, para mag-raise above sa situation tayo. Amen? Hindi tayo pwede nakapailalim sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon sa panahon natin. Dapat laging above tayo doon sa nangyayari. Amen? Kaya nga sabi ni Paul, Ephesians chapter 2, kung hindi po ako nagkakamali, we are seated in the heavenly realms. Present tense to, pero ano sabi ni Paul? We are seated in the heavenly realms. Huwag kang umupo sa anumang kinalalagyan ng mundong ito. Umupo ka kung saan ka inilalagay ng Diyos. Hello? Hallelujah. So ano po nangyari? Verse 19, so Elijah went from there and found Elisha. Okay, may prophecy. So yung prophecy, ano po kasunod? He found Elisha, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen, and he himself was driving the 12th pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Ibig sabihin, ang prophet po ay meron tinatawag na mantel o yung kapa. Ewan ko po kung anong klaseng kapa or ito ba ay literal o ito ay spiritual. Yung mantle na yon, yung cloak niya, ipinasa niya po kay Elisha, symbolizing the anointing. Ipinapasa niya kay Elisha. Okay, hallelujah. Verse 21b, ano po nangyari? Then he set out to follow Elijah and became his attendant. Ang sabi po sa ibang version, then he set out to follow Elijah and became his servant, became his disciple. So patayin natin yung salitang ay basta ako, kay Lord lang ako susunod. Basta ako, kay Lord lang. Gusto mo sumunod kay Lord, tapos sa leader mo, ayaw mo sumunod. It's crazy. Okay. Yun yung mga maling yun yung mga maling statement ng tao. Basta ako kay Lord lang susunod. Tapos member ka ng church mo, tapos ayaw mo sumunod sa regulation ng church mo kasi sabi mo, basta ako kay Lord lang. Mga kapatid, burahin natin sa utak yun. Maling doktrina po yun. Okay, ano sabi dito? He set out to follow Elijah and became his attendant. Sabi sa NIV, sabi po sa King James yata, became his servant. Ako po naglilingkod sa NJC, ako po naglilingkod kay Pastora Luz bilang leader. Lahat na ito ginagawa ko para sa Panginoon. Pero nire-recognize ko po yung anointing ng leadership nila. Okay? Kasi if we serve well, ano mangyayari? Kung naglilingkod tayo na mainam, ang pananampalataya natin ay lumalago ng mainam. If we serve well, our faith grows well. Okay. Next. Ito na yung pinakamatinding nangyari sa ministry nitong dalawa. Wow, alam niyo po, pag nababasa ko to, nakaka-amaze talaga grabe talaga si Lord. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you? Let me inherit a double portion of your spirit." Elisha replied, and Elijah said, "You have asked a difficult thing." Hindi madali yung hinihingi mo. Mga kapatid, tayo po pag nananalangin, lalong-lalo na on fire ka, yung init na init ka, tapos nagsasalita ka ng covenant kay Lord, ingatan natin yung sinasabi natin, May mga bagay, minsan pag on fire tayo, may mga bagay tayong hiningi kay Lord na hindi madali. The greatest blessing comes from the greatest testing.
Hallelujah. Okay. So, ayan na po yung nangyari. Alam niyo po, yung double portion ng anointing na yun, according to the Bible, Elijah performed 16 great miracles. 16 po ang natala sa Biblia na miracle na nangyari sa panahon ni Elijah. Guess what? Ilan kay Elisha? Tingin nyo. Hello? Recorded po ito sa Bible ha. Hindi po ito sinasabi ko lang ha. Kung si Elijah 16, kay Elisha po 32. Double portion. Hindi po yan nagkataon. Okay. Sa panahon ni Elijah, nung sinabi niya, hindi uulan sa loob ng 3.5 years. Hindi po umulan. Alam niyo naman sa Israel o sa Mesopotamia nung araw, yung lugar na yon, ang ulan po ay napakahalaga. Kapag hindi umulan, ang kasunod, famine. Tagutom. Walang ani, tigang ang lupa. Gusto niyo ng double portion? Kung si Elijah na shut down ang heaven for 3.5 years, kay Elisha po na shut down ang heaven for 7 years. Makikita niyo po yan sa, hindi ko na po naisulat sa 2 Kings chapter 8, verse 1 yata yun. Grabe yung double portion na yun. So talagang inherit niya yun. Okay. Wait, anong verse yan? This is 2 Kings chapter 2, 2 Kings chapter 9. Okay. 2 Kings chapter 9, so yung ministry ni Elisha po nagpapatuloy. 2 Kings chapter 9, 10, 11, 12, tatlong chapter sa Bible na wala po sa istorya si Elisha. Tatlong chapter. Chapter 9, ang huling nabanggit si Elisha. Pagdating po ng chapter 10, 11, 12, wala na siya. Nawala siya sa istorya. Tapos lumabas po siya, chapter 13. Pastor, anong significance nun? Tatlong chapter lang naman. Mga kapatid, sa Bible, tatlong chapter. Pero tanungin nyo kung ilang hari ang pumalit. So, ibig sabihin, hindi po 1 taon, hindi po 2 taon, hindi po 10 taon na wala si Elisha. Why? Dahil ilang hari ang pumalit bago lumabas si Elisha. Alam nangyari nung lumabas siya sa chapter 13, chapter 9 ha, tingnan niyo po, chapter 13. Now, Elisha was suffering from the illness from which he died. So, nablanko yung mga Bible scholar, ano ang nangyari dito sa mighty prophet with a double portion of anointing, and then nung lumabas siya sa chapter 13, may sakit, at yung sakit na yun, kinamatay niya. Walang makapagsabi. Mahirap magsabi. Kaya lang, kung pag-aaralan mo yung istorya ng 2 Kings Chronicles, maiintindihan mo yung buong picture. Okay, yun yung isa sa pag-aaralan natin. Okay, so ano nangyari dito? Bakit nagkaroon siya ng sakit? Nung una nga, ang sabi ko dyan, hindi, parang yung, ako po ay, kagabi po ay nandun ako sa lamay ng aking kapatid na yung bayaw niya na baril. Condolence din po sa Di Matulak family. Okay, ngayon po kasi ang libing, kaya lang nandito tayo. Okay, nakipaglamay kami, si Ed tsaka si Lani, kapatiran natin dito sa church, binabato siya ng tanong nung mga kapatid. Kasi po, itong pamilya, hindi pala pamilya, itong buong family ng Di Matulak, yung family na yun, lahat po sila nakapag-church na dito. Hindi, meron palang, hindi lahat, sorry po, 90% nakapag-church na dito. Okay? Ang tanong sa kanya, bakit ganun na nangyari? Bakit ganito nangyari? Bakit ganyan? Nilooban ng Diyos na mabaril siya. Nilooban ng Diyos na ganun siya mamatay. So, ang daming tanong tungkol sa death. Ako, meron akong doctrine tungkol sa death. Mga kapatid, hindi porkit Kristiyano ka, mapayapa ang kamatayan mo. Pag namatay ka, ganyan. Tapos pag nilibing ka, nakaganon. Hindi lahat ng... Mga kapatid,
basahin nyo ang World War II story. World War II. Ilang Christian ang namatay sa death camp ni Hitler. Kasi minsan, yung mga Kristiyano, ay nabangga. Siguro, yung pastor pa nabangga, namatay. Siguro makasalanan yun. Ang sama ng kinamatayan niya. Mga kapatid, hindi po. Lahat tayo mamamatay. Huwag ka lang maging katulad ni Elijah. Tangayin ka sa langit. Lahat tayo mamamatay. Ito masaklap. Hindi lahat ng kamatayan ng Kristiyano maganda. Hello? Kaya kung namatay ka na, nabaril ka o nanabangga ka, kapatid, ewan ko kung bakit. Walang makapagsabi. Sinong famous, yung kinukwento ko sa inyo si Dr. Miles Monroe, very famous pastor ng Bahamas, well known all over the world. Siya po ay teacher ni Morris Cerullo. Kilala ko po siyang pastor, matagal ko na po siyang sinusubaybayan. Binata pa po ako, kilala ko na po siya. Alam niyo kinamatay? Yung eroplanong sinasakyan nila ng pamilya niya, bumagsak. Walang natirang survivor. Wala. Patay lahat ang laman ng eroplano. So hindi mo masabi, eto great man of God eh. Eto, si Elisha, bakit? Ano nangyari? Okay. So tuloy natin kwento. Saglit po nagbibuild lang po ako ng Verse 20-21, next. Elisha died and was buried. Now Moabite raiders used to enter the country every spring. Once, while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. Sa takot nila, ano sabi doon? Tinapon nila yung bangkay na ililibing nila. Saan? Into Elisha's tomb. Ano ba yan? Tomb. Okay. When the body touched Elisha's bones, the man came to life and stood up on his feet. Wow! Alam niyo po, nung una kong nabasa ito, una kong naririnig sa preaching to ng mga prophetic time, wow, si Elisha, very powerful. Biro mo, patay na, nakalibing na. Tapos merong patay na itapon sa kanya, dumikit sa buto na buhay. Grabing anointing. So pag pinipreach yan, talagang, wow! Grabe si Elisha, wow! Tindi ng double portion of anointing niya. Ganun lagi Laging wow. Pag nabasa mo yan, wow. Baka kayo nabasa nyo na rin yan. Baka sabi nyo rin, grabe talaga. Pambihira, Okay. Mga kapatid, meron tayong tinatawag na progressive revelation. Kaya wag mo sabihin na basa mo na ang buong Bible. Ako po ay naborn again ng 1981. Napatigil saglit. 2 years yata yun. 1981, ilang beses ko na po nabasa ang Bible, pero mga kapatid, hindi ko ipinanghasabihin, alam ko na ang Biblia. Every time you open your Bible, merong revelation si Lord. Hindi po bago, lahat nakasulat na Lahat nakasulat na. Pero yung personal revelation sa ni Lord, yung ma-amaze ka sa ginagawa ng Panginoon, hindi po yun nawawala. Kaya ako, for 81, 91, for ilang years na, 30 plus years, hindi, 40 plus years. 40 years. Wow, praise God. 40 years na pala akong Christian. Thank you, Lord. Hallelujah. Pero hindi po tumitigil ang revelation. Gabi, di ba? Patay na pero ginamit pa ni Lord. And one time, nung minimeditate ko to, another revelation ng Lord sa akin, hindi ko po sinasabing doctrinal, sa akin po. Nag-speak sa akin si Lord. Parang yung istorya kanina sa sementeryo. Anak, wag mong pangarapin, dalin mo sa hukay ang iyong galing. Lahat ng meron kang gift kay Lord, lahat ng potential na meron ka, ilabas mo. Para dito yun, para magamit ang buhay natin, para sa kanyang kaluwalhatian. Yun nga, sabi ni Lord kay Dr. Miles Monroe, maraming tao yung potential nila, yung galing nila, sinama nila sa hukay. Si Elisha, so yung istorya, dumaan siya, ano nangyari sa kanya? Nung lumabas siya, may sakit siya. Tapos, merong isang patay, dinala sa libingan. Pastor, anong significance nun? Mga kapatid, every famous
kings and prophets sa Bible may sariling libingan. Ang libingan nila ay kuweba. So kung merong ililibing na patay, hindi ko alam kung kamag-anak, kaibigan o ano naitapon doon, saan siya nakalibing? Sa public. So maraming meditation to. Every well-known king, well-known prophet sa Bible. So anyari? Okay. Church, gawin yung memory verse to ha. John 15:16. Anong sabi sa John 15:16? O, basa. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go out and bear fruit. Yung anointing na meron si Elijah, yung anointing na meron si Elisha, yung anointing na meron si Paul, meron tayo. Church, listen very carefully. Ako, hindi ko kiniklaim na nagagawa ko to. Pero we inherit a double portion of anointing. Hindi galing sa prophet, hindi galing kay Paul, galing mismo kay Lord Jesus Christ. Ano sabi niya sa Acts chapter 14? Pupunta na ako sa Father. Pupunta na ako sa Father. Nung minimeditate ko ito, grabe talaga. Umiiyak ako sa Panginoon. Hindi ko nakikita to sa buhay ko. Hanggang ngayon, hindi ko siya nakikita. Pero hinahangad ko siya. I am running, chasing after all that you have. Na ano yung meron ka? Hinahangad ko yun. Bakit? Ano sabi ni Jesus Christ? Acts 14. Acts 14:12. Papunta na ako sa langit. Yung ginagawa ko, mas pa ang gagawin ninyo kasi pupunta na ako sa Ama. Church, you are chosen, you are appointed, you inherit, we inherit a double portion ng anointing na yun. So, ang problema, hindi natin minamaximize, ayaw nating itodo yung paglilingkod natin sa Panginoon. Lagi na lang may reservation. Itodo na natin. Hindi ko alam kung ano pang kasunod nito. Better and better, serving God well, serving God well to the next level. Ngayon, serving God well to the max. Itodo na natin. Amen? Huwag natin dalhin sa hukay yung galing natin. Ayan, ang 10. Okay, hallelujah. Hindi ko po. Peace daw, ano yun? Sound? Next Sunday, part 2. Okay po. Pastor ako po yan. Pastor. Mga kapatid, meron akong 5 points. Hindi, tayo lang, easy lang, okay. May 5 points ako. Hindi. Ilan ba? May 4 points ako. Ang problema, pag hindi nyo po tayo naiintindihan yung kay Elisha, hindi nyo maintindihan yung 4 points. Ano yung ito muna? Babasahin ko lang ha. Next week daw, part 2. Okay. Sasabihin ko lang, ano ito doon muna? Number 1, stop making excuses and bury your anointing. Yun ang problema sa atin eh. Dito po ako magtatapos sa verse na to. Part 2 tayo. Part 2 po? Yeah? Okay. Isang verse lang. Kuya. Then the man who had received the 1 talent came, Master, he said, I know that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. Ayaw i-maximize yung gift ni Lord. Ano sinabi? Excuses. Kasi. Ang daming dahilan. Ang hindi niya napapansin, kakadahilan niya, binabaon mo na yung anointing ng Lord sa'yo. Ito pa matindi. Sino sinisi? Ibang tao? Hindi, yung master niya pa may problema eh. Parang ganito eh. Lord, bakit mo ko niligtas? Pambira, kasalanan pa ng Diyos kung bakit tayo niligtas?
Excuses will lead to accuses. Ay, hindi, kasi si ano eh. Kasi, ay, ayoko na mag-church kasi na-open ako eh. Ay, ayoko na mag-church kasi ganito eh. Ay, yung pastor ko kasi hindi ako maintindihan eh. Ganito. Mga kapatid, we are not wrestling against flesh and blood, but against evil spirits. Hindi tao kaaway natin. Hindi si Lord ang kaaway natin. Huwag mo sisihin ng Panginoon kung ba't Kanya iniligtas. Hello? Kaya kailangan natin si Elijah at si Elisha. Anumang gift na ininherit natin kay Lord, anumang bagay na biyaya sa atin ng Panginoon. Ayan, meron na tayong foundation. Tapos i-maximize natin yung, ano yung itotodo mo na. Siguro magtapos tayo salitang, kapatid, kung gustong itodo mo na ang lahat ng bigay sa iyo ng Panginoon, lahat ng may katwiran tayo, hindi lahat ng katwiran na ipaglalaban. Hello? Kung may katwiran ka, paglaban mo. Pero kay Lord, minsan hindi po ganun eh. Kasi minsan yung excuses natin, panakip sa mga bagay na ayaw nating gawin para sa Panginoon, na kaya naman nating gawin. Right? Tama? Sabi po, tara, worship team. Sabi po ni Pastora last Sunday, hindi ka bibigyan ng Diyos ng hindi mo kaya. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng bagay na hindi mo kaya. Kaya ibinigay sa iyo yan ni Lord kasi kaya mo. Kahit problema, kaya natin kasi inalaw ng Lord. Hello? Amen? So, kapatid, siguro, sige po, tayo po tayo. Come on, let's bow our heads and let's worship the Lord. Church, I believe with all my heart we are chosen and we are appointed. And I believe with all my heart we receive a double portion of God's anointing. Kapatid, huwag mong tingnan yung bagay na nakakapagpapangit sa buhay mo. Kasi mahirap lang ako, kasi hindi ako nakapag-aral, kasi ganito lang kami, kasi ganito ako. Kapatid, hindi galing sa Diyos yan. Kasi pastor, hindi ako makapag-share ng gospel kasi hindi ako marunong magsalita, kasi nahihiya ako. Lord, ang dami kong gawin pero parang natatakot ako. Lord, nakikita ko yung future ko pero natatakot akong humakbang. Baka mabigo ako. Church, new wine deserves a new wineskin. And right now, let's worship the Lord. Ihanda pa natin yung puso natin sa gagawin pa ng Panginoon. Sa buhay ni Elijah at ni Elisha, lalong-lalo kay Elisha, anong nakikita natin dito? Let's maximize the gift that God has given us. And as we worship the Lord, yes, we are running, chasing after everything, every blessing, every grace na nare-receive natin sa Panginoon. Oh, you are worthy, O God. You are worthy, O Lord. Worthy of every breath we could ever breathe.
Yes, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus, the name above every other name. Oh, yes, oh God. Jesus, the only one who could ever save. Oh, hallelujah. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh God. Yes, Lord, we live for you, oh Lord. We live for you, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, Oh, holy, holy, holy Lord God Almighty. there is none beside Panginoon, kami lumalapit sa iyo. Open up Sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Hayaan mo magamit namin, Panginoon, ang lahat na meron kami nakaloob mo sa amin. And Father, we pray forgive us, Lord, for those excuses, Lord God. Patawarin mo kami sa napakarami naming dahilan. At minsan hindi na napakaraming dahilan. Ikinabubuhay na namin yung mga dahilan na yun, Panginoon. So many excuses, so many years wasted. But Father God, thank you, Lord, for your grace, for your mercy. At nais namin matanggap yung bagong wine na yun, Lord God. And Father, we pray, create in us a pure heart, O Lord, a new wineskin. At ang sabi mo, Panginoon, hindi tinatapon yun, kundi ibinababad lang sa langis. And we pray, even right now, Lord, as we ask forgiveness to you once more. Fill us with your Spirit, O Lord God. Create in us a pure heart, O Lord. Have mercy on us, O Lord God. Jesus. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions, wash away all my iniquities, and cleanse me from my sins. For I know my transgressions, Lord, those excuses, O Lord God. Wash me, Lord God, and I will be clean, O Lord. And put a new spirit within me. Oh, sa kabahay handahan. Thank you, Father God. Thank you,
Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, minsan pa, hayaan mong salita mo ay maging kayamanan ng aming mga puso. Kung sinasabi nga ng iba, Panginoon, na araw ng mga puso ngayon, Panginoon, dalangin ko, hayaan mo ang pusong ito ay magbigay ng kasiyahan sa iyong puso, Panginoon. Hallelujah. All the glory and honor and power, praises belongs to you, Lord God. Hallelujah. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory, glory, glory to God. Amen. Hallelujah. Okay. Thank you po. Mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. Pag-uwi po natin, yung atin pong, ayan, yung ganun pa rin po, yung ating sinusunod na guidelines, paglabas po natin. And ganun din po, yung ating mga tithes and offerings, yung ating offering box po ay nandyan sa pagbaba po natin. Ganun din po sa mga online viewers natin, nandyan po sa screen ninyo ang ating mga about sa ating tithes and offering, paano po tayo makakapagbigay. Okay. And please like and follow our ANJC FB page. Gayon din po sa YouTube channel. Meron din po kami sa YouTube. So, like and follow us para makita rin po namin kayo. Kung gusto nyo mag-comment, just leave a comment para ma-follow up po namin at magkaroon po tayo ng relation, ma-build yung ating makilala pa namin kayo. Okay, church, God bless you. God bless you, saints. Okay. Amen. Looking out at all that's ahead. When every heart confesses your name, pressing on towards that day. We're never gonna stop. We're never gonna stop. Letting go of every mistake, throwing out the chains of restraint. All that will remain, passion for your name, burning as we run this race. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We're never gonna stop. 1, 2. We are running, chasing after all that